At ano ang binabanggit naman sa 11:26 ng Gawa? At nang siya'y kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia, at nangyari na sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsiparito sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. At sa Antioquia rin po, tinawag ang mga Kristiyano bilang mga Katoliko sa pamamagitan ni St. Ignatius of Antioch. Ang aming patutuo ng Biblia ay mayroong patutuo ng kasaysayan. Kaya nga sabi rito sa letter 93 noong AD 408, to Vicentius, my brother, dearly beloved Augustine, si St. Augustine po, sends greeting, sabi dito sa chapter 1, New Advent Encyclopedia, oh, if I could but show you how many we have even from the circumcisiones who are now approved Catholics and condemn their former life and the wretched delusion under which they believe that they were doing in behalf of the Church of God. O, ibig sabihin, yung iglesia ng Diyos na binabanggit sa Biblia, yun yung Catholic na binabanggit naman ni St. Augustine. No, sa panahon 408 AD, wala pa pong Muslim. Ano ang patunay pa natin? Sa Quran, merong binabanggit patungkol sa mga Kristiyano. Pero sa Biblia at sa Torah, walang binabanggit patungkol sa mga Muslim. Ano po ang ating patunay? Sabi rito, basahin natin, naglo-loading lang ang aking PC. Sabi rito sa Surah 5:82, you will surely find the most bitter towards the believers to be the Jew and the polytheists, and the most gracious to be those who call themselves Christian. That is because there are priests, may mga pari daw, and monks among them, and because they are not arrogant. No, hindi raw arrogant yung mga Kristiyano ayon sa inyong Quran. Pinatutunayan ng Quran ninyo na may Kristiyanong nag-e-exist. Pero ang Biblia namin, walang mababasa ron na ang relihiyong Islam ay nag-e-exist na sa panahon pa lang ni Abraham. Dahil kung meron man, dapat nasulat iyan sa Torah ng mga Judaism. Kaya ibig sabihin, kapag tayo ay sisitas ng Biblia at ng Quran, dapat may patutuo ng kasaysayan para malaman natin na authentic. Dahil kapag wala, ibig sabihin, mitolohiya. Ano ibig sabihin ng mitolohiya? Hindi totoo. Parang yung kwento ni yung kwento ni Ganda at Lakas sa Pilipinas. Mitolohiya, walang supporting history. Kaya ibig sabihin, hindi yun totoo. At huwag tayong gumaya doon. Dahil tayo ay salita ng Diyos ang ating ipinangangaral. Kaya dapat hindi tayo nagsisinungaling. Dahil ayon sa Juan 8:44, basahin po natin, sinasabi rito, kayo'y sa inyong amang dyablo. Ang amang dyablo ay sinungaling. Siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya wag tayong gagaya doon. Kaya wag natin ipagpipilitan na Muslim si Abraham, gayong walang official na statement ang relihiyong Islam patungkol diyan. Kaya wala ka na ibigay kanina. Nagsinungaling ka na lang kahit hindi naman si Abraham yung nagsasalita doon. Tapos na po ang aking presentation at magandang gabi. So, dyan nagtatapos ang presentation ni Brother Tuesa sa panig ng Roman Catholic Church. So, oops, teka. Yung ating tubig. Yun. May ipit na tubig yan to. So, by the way, guys, sa mga bagong tune, pakirepost po, nandito po tayo sa debate, no? Ang susunod na segment po ay pagtatanong. Ito po yung cross-examination. Magtatanong naman ay si Brother TJ na 7 minutes. Teka, buksan ko lang yung aking camera. Alright. So, Brother TJ, pwede ka nang handa ka na ba? Okay, handa na. Alright, start ko na yung oras, bro. Okay, ang una kong tanong, ano bang relihiyon na pinapatunayan mo? Yung Roman Catholic Church, yung Iglesia ni Cristo? Wala sa tanong, wala sa pagpipilian dahil ang tema natin
Alin ang tunay na relihiyon? Kristiyano o Islam? Yun po ang ating napagkasunduan. Next question. Okay. So yung Roman Catholic Church, hindi ba yan tunay na relihiyon? Tama o mali? Tunay na relihiyon ang Catholic Church o Roman Catholic Church. Pero ang pinatutunayan natin dito ay yung kabuuan ng Christendom. Dahil maraming mga Kristiyano, hindi lang naman Roman Catholic. Ang napagkasunduan natin kanina at ikaw pa nga ang naghamuno sa akin ng ganyan tema, yan ang susundin natin. Next question. Okay. Ginamit mo ang Matthew 16, talatang 18. At bilang pagpapatunay mo na ang Roman Catholic Church ang siyang tunay na reliyon. Ano bang nabanggit sa talata? Iglesia ni Cristo o Roman Catholic Church? Katolikal. Ang nabanggit sa talata ay iglesia. Walang kasunod na ni Kristo. At ang binabanggit diyan na iglesia, walang iba kundi ang Catholic Church na siya namang Kristiyano na binabanggit doon sa 5:82 ng sura ng Quran ninyo. Next question. Okay. Dito sa talatang Matthew 16, talatang 18, nabanggit ba dito yung salitang Roman Catholic? Nabanggit or hindi nabanggit? Kategorikal. Hindi nabanggit dahil ang pananampalataya ng tunay na iglesia ay hindi lamang mababasa. Dahil sa panahon na wala pa yung mga Muslim, meron nang nag-exist na tradisyon sa aming mga Katoliko, ikalawang Tesalonica 2:15. At si San Pablo ay nagpapaalala dyan. Next question. Okay. So sabi mo hindi nabanggit. So inaamin mo ba ngayon, Petros, na nagpapatunay ka sa isang bagay na hindi naman nababanggit? Tama o mali? Mali. Dahil ang pinatutunayan ko ay yung iglesyang itinayo ni Kristo na siya namang Iglesia Katolika Apostolika Romana na binabanggit doon na Kristiyano doon sa talata ng Quran mo. At walang sinasabi yung mga naunang Muslim noong 600 AD na ang Catholic Church ay hindi iglesyang tinayo ni Kristo. Wala kang maipapakita niyan. Next question. Okay, sunod na tanong. Ginamit mo yung gawa at binanggit mo doon na unang tinawag yung mga Catholic. O ginamit, sinulat ko tinawag na Catholic yung mga tagasunod ni Kristo. Ang tanong, saan Objection. Teka lang, hindi pa Mr. tapos Moderator. Sige bro, nakapos naman yung time. Ano objection bro? Ang sabi ko, sa Gawa 11:26, tinawag na Kristiyano. Hindi ko pa sinasabi na tinawag na Katoliko. Alright. So brother TJ. So doon ka muna sa nilatag niya bro magtatanong. By the way bro, i-post ko yung time mo ng 10 seconds. Mr. Moderator. Alright, under objection. Sige. Yung pong binanggit niya kanina, kahit i-rewind po natin, sinulat ko po bawat bigkas ng kanyang, sinulat ko po yung kanyang sinabi. Ngayon lang po niya binabaliktad. Pero sige na lang, next question na lang tayo. Okay. Next question. Okay, dito sa talatang ito, ginamit mo yung gawa na kung saan ay tinawag na unang Kristiyano, yung mga tagasunod ni Kristo. Ang tanong, yung bang tinawag na Kristiyano na tagasunod ni Kristo, sila ba ay Roman Catholic? Tama o mali? Tama. Pasimula sa Antioquia dito sa 11:26 ng Gawa, yan din naman yung mga Kristiyano na tinawag ni Saint Ignatius of Antioch na mga Katoliko sa kaparehong lugar sa Antioch din. Si Saint Ignatius ay taga Antioch. Next question. Okay. Anong talata mababasa verbatim na ang tinawag na Kristiyano doon sa Antioch ay tinawag na mga Roman Catholic? Ano pong talata? Mabasa. Roma 1:7 hanggang 8 na sinasabi ni Apostol Pablo, sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos
Una sa lahat ay binabati ko kayo. Sinong kayo? Yung iglesia sa Roma. Sapagkat ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan o sa buong daigdig. Next question. Yung talatang ginamit mo na sinasagot mo sa aking tanong, mabasa ba verbatim yung salitang Roman Catholic? Mabasa or hindi mabasa? Hindi mababasa na verbatim dahil kapag katunay na iglesia ang kausap mo, hindi basta-basta mababasa verbatim ang pinaglalabanan, kundi konteksto ng Biblia. At kapag ka ikaw ay pumunta doon sa verbatim, ibig sabihin, naliligaw ka na ng landas. Next question. Okay, binanggit mo kanina na si Abraham ay nakipag-usap sa kay Yahweh. Binanggit mo yung kanina eh. Ngayon, nung nakipag-usap siya kay Yahweh, sinabi ba ni Yahweh na ang tunay na relihiyon ay ang Roman Catholic? Sinabi or hindi sinabi? Walang sinabi, pero malinaw naman ayon sa Mateo na aking sinipi kanina na doon kay Abraham galing ang lahi ng Panginoong Hesukristo at ang Panginoong Hesukristo ay nagtatag ng simbahang Katoliko. Kaya konektado yon, hindi katulad ng sayo, hindi konektado si Abraham sa inyo. Next question. Okay. Si Hesukristo ba ay kaanib ng Roman Catholic Church? Kaanib or hindi kaanib? Hindi siya kaanib sapagkat siya ang ulo ng Roman Catholic Church. Siya ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Hindi siya normal na member na kaanib. Next question. Okay, anong talata? Sabi mo siya ang nagtatag. Anong talata verbatim na sinabi ng Biblia na itinatag ni Kristo ang Roman Catholic Church? Anong talata? Mateo 16:18, sabi ni Kristo, "And I say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church." Next question. Sa talata bang yun ay ano ang nakasulat, kapatid na Petros? Nakasulat ba yung tanong ko sa iyo na Roman Catholic Church? Nakasulat or hindi nakasulat? Yes, kung pagbabasihan natin ang Mr. konteksto. Moderator? Hindi po yes, wala po akong tanong na yes. Ang tanong ko po ay nakasulat ba yung salitang Roman Catholic Church doon sa talata? Nakasulat or hindi nakasulat? Alright. Pwede doon sindo yung pagpipilian. Sasagot ka sa pagpipilian, bro. Sige, Mr. Moderator. Sasagutin natin. Nakasulat sa Mateo 16:18 na may itinatag na iglesia o church ang Panginoong Hesukristo. At ayon kay San Pablo, anong simbahan niyon? Roma 1:7 hanggang 8. Kayong lahat ng mga nasa Roma, mga minamahal ng Diyos, tinawag na maging banal. Una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa ating Diyos sapagkat ang inyong pananampalataya ay bantog, universal, Catholic, bantog sa buong sanlibutan. Next question. Time na. So diyan po nagtatapos ang mainit po na talakayan sa pagtatanong ng ating kapatid ng Muslim na si Brother TJ sa ating kapatid na Roman Catholic Church na sa panig naman ng Roman Catholic Church si Brother Tues Petrus, no? So napakaganda ng talakayan natin, mga listeners, stay tuned lang. Paki-repost ulit, no? So mapapatak na tayo ng shoutout sa 40,000 no live viewers, no? At yan, paki-repost po, no? Doon na tayo sa rebuttal. Ito po sa rebuttal, dito po magkakaroon ng sa tanungan mamaya, pwede nang itanong nila tagman na hindi nila tagbasa pasok sa paksa bilang paalala, motivators. At dito po magkaka-rebuttal po, no? Rebuttal po. So, ibig sabihin po, i-rebat po ng kabilang panig, ang kabilang panig at ang kabilang panig, ganun din po, i-rebat nila, no? So, Brother TJ, ikaw ang mauuna dito. Handa ka na, bro? I-ano ko na lang pala sa time sa ulo mo, no? Ready ka na? Ready na. Alright, you may start. Okay, so maliwanag sa ating hong katunggali, puro walang nakasulat. Nako, paano ba yan, kapatid na Petros? Puro yung tanong ko sa iyo, puro wala. Ano bang klaseng pagdidepensyan sa mga latag mo? Tandaan po ninyo, yung ginamit po niyang Matthew sa kanyang pagsisinungaling,
Ang tanong ko po sa kanya, doon sa Matthew 16 talatang 18, mabasa ba yung salitang Roman Catholic Church? Sabi niya mabasa yan, oh. Ang linaw, kapatid na Petros, sinabi ko rin sa inyo, ikaw Pedro, ay itatayo ko sa batong ito ang kongregasyon o aking iglesia. Wala naman ditong Roman Catholic Church, Petros eh. Huwag mong dayain ng mga tao, kapatid na Petros. Huwag mong huwag mo silang dayain sapagkat ang tanong ko sa iyo, verbatim. Tinanong kita, verbatim ba? Nakasulat, verbatim yung salitang Roman Catholic Church? Wala. Ang dami kong salin dito. Hinahanap ko nga yung ibang salin. Wala eh. Oh, ito, dami kong salin na Biblia dito. Wala akong nahanap. Yan yung pagsisinungaling. Tinanong kita, yung latag mo kanina, ano bang pinapatunayan mo? Dito sa Matthew 16, talatang 18. Ang binanggit naman dito ay iglesia. Hindi naman Roman Catholic. Ay ang dapat po ng topic natin ay iglesia. Ano, pagtawanan ka ng mga kapatid nating iglesia ni Kristo. Oh, sabi niya kanina, wala daw mabasang salitang sinabi na si Abraham ay isang Muslim. Ayan o, Petros o. Oh, basa. Si Abraham ay hindi Hudyo. Gayon din naman, siya'y hindi Kristiyano. Datapwat, siya ay tunay, ano daw? Tunay na Muslim. Ayan o. Ganyan makipagdebate, Petros. Verbatim. Hindi puro ka na lang marites, wala ka namang resibo, wala ka namang referensya. Oh, sabi niya daw, walang tunay na relihiyon. Yan ang binasa ko. Oh, kanina. Hindi niya ano eh. Oh, tunay. Tinanong natin siya, mayroon bang sinabi na ang Islam ay tunay na relihiyon? Pinakita ko, nakurente siya doon eh. Oh, yan oh. Kalinaw. Napakaliwanag, Petros. Oh. Na mismong si Allah, kung ang pagbabatayan mo ay banal na Quran, wala kang pag-alinlangan. Kung ang Quran ang pagbabatayan mo ay napakaliwanag na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang pananampalatayang Islam ay siyang tunay na pananampalataya. Ito, bibigyan natin si kapatid na Petros. Ito talata, itatagalog na natin kasi yung Arabic, hindi niya naintindihan yun. Dito sa talatang chapter 5, verse 85 po. Ito. Napakaliwanag sa talatang ito, kapatid na Petros. Kung Quran ang pagbatayan mo, walang Muslim na nagdidibati. Petros, sa buong daigdig, mahigit umaabot na ng 3 bilyon na mga Muslim, wala pang nagdidibati kung ang Islam ay hindi tunay na relihiyon. Pero ang Biblia, nako, sintambak ng Kristiyano na nagdidibati, sapagkat wala kang mababasa. Alam mo ba na ang tinatawag na Catholic, batay na rin, pero wala akong resibo dito. Sabihin ko na lang, baka mamay tatanong mo. Yung salitang Catholic is membership yan ng Rome, Petros. Membership, hindi yan relihiyon. Sapagkat si Kristo ay kailanman ay hindi siya nagtayo ng tinatawag na Roman Catholic. Kaya ngayong Rome ay hindi kabahagi yan noon. Nagkaroon lang ng Rome nung nagsipirit po ang mga Orthodox. Oo, baka hindi mo alam ko, alam mo yan. Kaya mali yung tindig mo na Roman Catholic sapagkat nung unang panahon, nung magkasundo pa itong Orthodox at saka yung Catholic, ay walang Rome. Doon pa lang sa tindig mo na Roman Catholic, nako, bagsak ka na. Sapagkat yung salitang Rome ay idinagdag na lang yan, kapatid na Petros. Dagdag lang yan. Kaya yung talatang ginamit, na kuryente ka doon eh. Sabi niya sa talatang Matthew 16, talatang 19, sinulat ko nga na ang itinatag ni Kristo ay Roman Catholic Church.
Nako, Petros, tinanong ko siya, may mabasa bang Roman Catholic Church? Sabi niya, wala. Bira. Anong klase yan? O, yan, kalinaw-linaw. O, sasabihin ko, Islam, ano ang tatanggapin ng Diyos na reliyon, Petros? Ayan, resibo. Ano, batay sa resibo? Ay, papakita natin, Ano bang tatanggapin ng Diyos na reliyon? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna dina, innallahi Islam. Katotohanan, ang tatanggapin ng Diyos na relihiyon sa araw ng paghuhukom ay Islam. Verbatim yan, Petros. Yan ang pagpapatunay. Mabasa, hindi lang puro, nako, kapatid na Petros Akala ko ba naman ay matindi ka sa lahat ng aking nakakausap, no? Wala kang naipakita, wala kang resibo. Mamaya sa Biblia mo, papakitaan mo ako sa talata na pinili ng Diyos ang Roman Catholic Church. Kasi mayroon akong napakita sa iyo na mismong ang Diyos na pinaniniwalaan ng mga Muslim ay pinili ng Diyos ang pananampalatayang Islam. Pinili mismo niya, Brother Petros Siya mismo ang pumili. Ano ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Inna dina innallahi Islam. Katotohanan, ang tatanggapin ng Diyos sa araw ng paghuhukom ay Islam. Sabi pa ng Panginoon, wa may yabtagi gayran islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sino man ang maghanap pa ng ibang pananampalataya o relihiyon ay hindi tatanggapin at doon siya mapabilang sa mga taong talunan. Linaw. Ayan ito pa. Ano ang pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala na relihiyon? Sa araw na ito ay pinaging ganap. Ayan pinaging ganap ko na ang inyong relihiyon para sa inyo at linubos ko ang aking paglinghap sa inyo at aking itinakda sa inyo ang ano daw? Islam, sabog. Ganyan ang debate, Petros. Hindi puro ka lang kapitulo laway, versikulo laway. Mabasa. Pero yung mismong pinagkukunan mo ng batayan mo, ayan pinagkukunan mo ng referensya, wala kang nabasa kahit isang talata na sinabi ng Diyos na pinili ko ang Roman Catholic Church para sa inyo. Walang ganon. Kung mayroong kang mababasa ganyan na Petros, na sinabi ng Diyos verbatim, ito na sinabi ng Diyos na ang relihiyon tatanggapin ko sa araw ng paghuhukom ay ang Roman Catholic Church. Mula ngayon, Petros, mahigit 3 bilyon na mga Muslim. Nako, baka hanib sa'yo, baka lang Pero walang ganun Tingnan mo nga yung resibo mo, walang ganyan. Yung dokumentong hawak-hawak mo, hindi nakapangalan sa'yo. Itong dokumento ko, napakaliwanag Ano daw? Ano pang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ulitin natin. Ano pang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Pag halimbawa si Petros ay siya ay hindi naman natin sinasabi, lahat naman tayo ay mawawala. Ano ang sabi ng Panginoon? Ano bang sabi ng Diyos? Ano bang tatanggapin niya na relihiyon? Petros. Ayan, linaw Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 3 ng chapter 3 ng maluwating banal na Quran, ang tatanggapin niyang relihiyon ay walang iba kundi ang pananampalatayang Islam. Malinaw, Petros. Yan Time. So, siyempre tapos ang rebuttal ng ating sa side ng Islam, si Brother TJ. So, dadako na tayo sa segment ng cross-examination. Dito sa rebuttal stance, sa cross-examination ng rebuttal.
katalstaan dito, paalala lang, no? Pwede na pong magtanong dito, inilatag man o hindi nilatag, kaya mas maganda tong tanungan dito, no? So, as long as pasok sa topic, no? Ang topic ay relihiyon, alin ang tunay na relihiyon, pasok sa topic, nilatag man o hindi nilatag, tatanggapin na natin dito, no? Nasa sa inyo na lang yung may magpapasok, hindi. So, brother 2S, ready ka na? Ready na po, Mr. Moderator. Ready ka na, brother TJ? Ready na. Alright, so start ko na yung time. Pwede ka na magtanong, brother 2S. Ayon. Unang tanong, dahil pinagpipilitan mo si Abraham ay isang Muslim, may maipapakita ka bang referensya na si Abraham ay nagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Meron ba o wala? Mayroon. Mayroon. Napakadaming referensya, kapatid, no? Binanggit mismo dito sa banal na Quran na si Abraham ay sinabi ng Panginoon, ang kanyang pananampalataya, si Abraham ay isang Muslim. Kaya tututulan mo yun. Dapat So, mabasa Mr. Moderator. mo na siya hindi Muslim. May objection ba? Anong objection? Hindi ko po tinatanong kung Muslim o hindi Muslim si Abraham. Ang tinatanong ko po, kung nagbanggit ba si Abraham ng Allah subhanahu wa ta'ala? Nagbanggit ba? o Counter hindi objection, nagbanggit? Mr. Moderator. Anong counter objection mo, bro? Opo, ang tanong po niya ay categorical. Sumagot po ako ng categorical kung tanggap man niya or hindi tanggap ang aking sagot. Sumagot ako ng categorical. So, ito lang na. Sumagot ka naman ng categorical. Ang clarification niya lang. Yun daw yung tanong niya. Na meron daw bang ganong sinabi si Muhammad yung sinabi niya kanina. Pero yun yung categorical mo, no? Pero sa benefit ng debate, bro, yun yung kanyang tanong. So, sagutin mo ba yan, brother TJ? Brother, sinagot ko na kapatid na Sige, start ko yung meron ka pang 10 seconds, bro. Doon mo siya. Konting paliwanag lang, Mr. Moderator. Alright, Ang debate, ang importante yung role na tukoy, sumagot ng categorical at sumagot siya ng 20 seconds. Sang-ayon man o hindi sang-ayon, hindi lahat ng nagtatanong kailangan sumang-ayon yung nagtatanong. Sang-ayon man siya o hindi, sumagot ako ng categorical. Yun ng debate. So may pangalawang statement, brother 2S, ano niya yun eh, second statement niya sa clarification or continue na tayo. Next question na, Mr. Moderator. Alright, meron ka pang 10 seconds, brother TJ. Bigyan ko lang siya ng 10 seconds para tapusin na natin. So brother Okay, TJ, sinagot ko na kapatid yung Ah, sapat ah, na. ano na tayo, next question. Or sige, next question, brother 2S. Next question. Dahil ang tanong ko sa iyo kung nagbanggit ba si Abraham ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi mo meron. Maaari mo ba maipakita yung referensya mo na nagbanggit si Abraham ng Allah subhanahu wa ta'ala? Objection, Mr. Moderator. Request po yan. Hindi po yan tanong. At siya po yung nakikiusap. Opo.